Okay. Ah. Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating programang Kadiskarte with your host, Mel Lizalde po, ang inyong kadiskarte. At syempre, mula po dito sa ating studio sa Kalakhang, Maynila, ang Elizalde Broadcasting. Ngayon po ay October 2, 2 na ba? 2023. Bilis ng araw na po, Martes na. Ibig sabihin, October na ho, ilang buwan na lang, tapos na ang taon, no? Sabi nga ho, ilang buwan na lang at ilang araw, ay tapos na ang taon. Ngayon po, bago po tayo magsimula, ay gusto ko pong humingi ng paumanhin sa inyo dahil mga nakarang araw hindi po tayo nakapag-program kasi nagkaroon po tayo ng mga technical problems at kaya itong ating pong mga equipments ay inayos pa ho natin. At hindi po ganong kadali, no? At paumanhin po sa inyo at ay ginagawa po natin ang lahat upang hindi na tayo magkaroon pa ng mga pagkukulang sa ating mga programa. At any rate, ito po ngayon tayo at tayo magkaharap, mga kadiskarte ko, at maraming salamat sa muli ninyong patnubay dito sa ating programa. Ngayon po ang ating pag-uusapan ay yung talagang forever ho yatang hindi mawawala sa mga problema ng mga mag-asawa. Ano ho yun? Ano ang ating mga diskarte kapag nagtaksil ang asawa nyo. Yan yung boyfriend nyo po, no? Di ba? Parang gano'n, no? Alam niyo po, sinasabi na kahit na yung sinong mag-asawang tumagal ng so many years, ay pag nababalikan nila yung mga nakaraan nila, ay hindi ho talaga nawawala yung mga kwentong si Mr. medyo sumegway sa iba, no? O yung gano'n, kadalasan, no? Pero sabi nga po, sa magaling na ng diskarte ni Mrs., no? Napipigilan niya ang kanyang asawa na ika nga po sumakabilang bahay, no? O kaya sumakabilang bakod. Nasa diskarte lang po 'yon, no? Pero syempre, panalangin natin sa Diyos na patnubayan yung ating mga mga gagawin sa
pamamagitan sa pagitan ng ating pamilya, ng mister at ng mga anak, no? Kasi ang mahalaga po dito ay ang buhay ng mga anak. Ano yung klase ng buhay na tatahakin nila. Kapag nakita nila na ang kanilang tahanan ay hindi buo. Kaya nga po, sinasabi ng marami, kahit anong yaman ng mga magulang o ng mag-asawa, sinasabi ho, sa Ingles, sabi nila, no other success can compensate for failure in the home. Sa isang banda po, totoo yun, di po ba? Subalit, hindi naman po tayo sa naghuhusga. Sinasabi nga po, lahat ginawa na siguro ni Mrs. Pero talagang nangyari. Sabi nga, it takes two to tango. Kailangan ho magkasundo at hindi pwedeng yung isa lang ang sinisisi natin o isa lang ang may pagkukulang. Kaya siguro po nagkakaganon, may mga pagkukulang tayo. Kaya yan po ang ating pag-uusapan. No? Ano po ba ang ating unang diskarte? Pinag-usapan ho natin dito si Mr. muna, no? Kasi yung kay Mrs. Siguro pag-usapan din natin. Alam nyo naman tayo ay mga Pilipino, hindi naman tayo ay judgmental. Sa ating lahi, sa ating kultura, ang mostly po na nakakagawa ng ganon ay ang lalaki, ang kalalakihan. No? So yun muna ho ang ating pag-uusapan. Pero syempre hindi ho hindi exempted ang mga kababaihan. Nangyayari din po yan Pero ika nga sa diskarte rin nila. Okay? Ito po, umpisahan natin muna sa mga kalalakihan. Pero bago ho tayo pumalaot, tignan ho natin yung ating mga kadiskarte rito na palagi ang sumusubaybay sa ating programa. Andyan ho si Kuya Chot Velasquez. Ang isa pang, marami din tong kaso. Kaso ho sa ganito, pero feeling binata siya no? Kasi gwapo na, matalino pa. Wala tayong magagawa, lapitin ng chicks no? At syempre, thank you very much for watching, Kuya Chot Velasquez, and of course, Malu Aquino is watching. Thank you so much. I think this is my cousin, no? Hello, kumusta kayo? Thank you for watching. So, yan po yung pag-uusapan natin. Mga diskarte ni Mrs. kapag nagtaksi lang asawa. No, yan ho talaga no? Ano ba yung mga dapat natin gawin? Number 1, sinasabi ho natin, patatagin ang sarili. Ano ho ibig sabihin niya? Abay, wag ho kayo mararatel. Hindi ho kayo biglang uupo sa isang tabi tapos hahagulgul kayo. At pagkatapos hahabulin nyo si mister at magmamakaawa ka, luluhod ka. Parang gano'n, wag mo akong iwan. Oh, wow. Ano yun? Drama. Wag ho kayong gano'n. No? Hindi ho yan gamot. Hindi ho yan makakatulong. Bagkos kapag kaganyan na reaksyon ng isang nanay o ng isang asawang babae sa kanyang mister na gustong kumawala sa tanirikala, lalo hong gagawin yon. Alam nyo, may bisyo itong mga kalalakihan Kapag hinabol, lalong nagpapahabol Wag ko kayong gaganon. So, number 1, patatagin ang sarili. At syempre, no, isipin nyo na kayo ang legal na asawa. At ipamukha mo sa kanya, oy, hindi ka pwedeng tumakas dito Hindi ka basta-basta pwedeng lumayas dito. May obligasyon ka at bago ka gumanyan o bago ka magbalak ng ganyan, mag-isip-isip ka dahil, number 1, kung ang inyong mister ay nagtatrabaho sa gobyerno, o bawa siya isang pulis, isa siyang sundalo, o kaya nagtatrabaho siya sa government, alam niyo po ba na meron pong kaparasahan yan. Pwede siyang matanggal sa trabaho. Hindi ho pwede. Isa ho yun sa pagka siya ay inyong inireklamo, isa yun ang magiging dahilan na mawalan siya ng trabaho. Kaya ipamukha mo sa kanya yan. Baka gusto mong mawalan ka ng trabaho. Walain na natin. Parang gano'n, ang tapang ni Mrs. Para hong gano'n, yan, sinasabi. Kaya wag ho kayong basta papayag. Paano kung mag-aaral pa yung mga anak nyo? Ibig nyo sabihin, papayag kayo, magsasawalang kibo kayo? At titignan nyo na lang siya at parang magpapaamo kayo ng mukha, magpapaawa, At wag ho nyong gagawin yan kasi nga po, lalong lalaki ang ulo niyan, At lalo siyang, ika nga po,
lalong sasabihin niya, wow, hinahabol ako, magpapahabol ako. Alam niyo, ganun eh, no? So, yan ang sinasabi natin. Huwag na isipin ho nyo na kayo ay legal. Kapag legal kayong asawa, kailangan matapang kayo. Alam niyo sa batas, no? Sa batas ba, hindi pwede yung ganyan, no? May kaparusahan yan. Kaya lang ho, ito napag-aralan lang natin, no? Na yung batas para ho sa ganyan, ang hirap din ho patunayan, no? Kailangan sabihin dun sa patunayan mo nga na siya ay talagang may babae siya. Yung sinasabing nakikiapid siya o nakikisama siya sa babae, yung concubinage, kailangan mapatunayan nyo. Ano ibig sabihin nun? Na siya ay nakatira kasama niya sa bahay, yung babae. Mahirap patunayan yan, kung si Mr. ninyo dinadala-dala lang sa biglang liko yung kanyang kalikodudang, mahirap po, unless na talagang, para kayo si Sherlock Holmes, no? Diba? Baka hindi nyo kaya yun, paano yun, no? Alam nyo, yung batas ho natin, karamihan kasi yung gumawa ng batas, mga lalaking, mga lalaking abogado. So, syempre, papaboran nila yung kanilang katatayuan. Samantalang sa babae, pag napatunayan, anong tawag yun? May kaso yan. Adultery. Ganyan. Kulong ka talaga. Diba? Pwede ka kaagad ireklamo, kulong ka. Pero doon pa sa kalalakihan, sinasabi nga po, ang hirap patunayan, no? Ano pa yung sinasabing bigamya ba? Bigamy. Ibig sabihin, pinakasalan mo yan 2 beses. Hindi ho yata loko-loko yung asawa nyo, lalo kung may pinag-aralan yan. Siguro kahit na gano'n siya kainlababo dun sa chika babes niya, hindi niya pakakasalan yun dahil alam niya madidisgrasya siya. Di ba? Parang gano'n no? Kaya pinapalakpakan natin yung mga matatapang na misis, no? Siyempre, iisipin nyo ba, kahit na gano'n ako kainlababo rito, no? Kay Malu. Sino ba yung Malu? Maluwang pala. Ang apelido. Sabi, kahit na gano'n ako kainlababo dyan, di ko pa kakasalan yan. Kasala ko dito sa una kong asawa, matapang pa to. Sigurado, tapos ako dito, bigamya ako. Parang gano'n, di ba? Matalino, no? Matalino si Mister, kaya wala lang, patago-tago, no? Kaya nga, pag patago-tago, umanda kayo, mag-Sherlock Holmes kayo. Na, yan ho, ha? Tapos, ano pa? Bakit kayo magdaramdam o ito pa ho, isang tip ko sa inyo, ha? Ito ba, ewan ko kung talking from experience. Siyempre ako ho, kung di nyo na itatanong, 52 years na hong nakabilanggo sa aking bana. Pero siyempre, sa 52 years ho na yan, mag-53 na, dumaan din ho yung mga ganong pagkakataon. Kaya nga, sinasabi ko dumiskarte rin tayo, no? Ito, paano ba yung sasabihin ko kanina? Sabi nga ho, bakit mo pakakasalan? Hindi niya pakakasalan dahil siyempre takot siya, mabibigamya siya, no? Yun nga ho, tatago-taguin lang niya. Ang problema, pagka tinago-tago niya yan, at dinala-dala niya sa mga magagandang lugar, doon sa mga, nga po, alam nyo na, magastos yan, di ba? Babes, nakalimutan mo. Kailangan may tip ako dyan, di ba? Bibigyan mo ng tip yung chika babes mo, papakainin mo ng masarap, di ba? At saka yung time mo, mabibigay mo na sa kanya lahat. Dati may time ka sa mga anak mo, bait mo sa mga anak mo. Tapos bigla ka na lang naging tsuplado, no? Ganun no talaga no? Naging, hindi na pinapansin yung mga anak niya. Dati nakikipaglaro pa sa mga anak, mga ganyan-ganyan. Tapos siyempre si Mrs. lahat yan nakikita. Sumasama ang loob. Tapos laging lumuluha. At laging lumuluha, magkasama pa uhog. Sus Mario Jose. Mag-uho kayong ganyan. Magkakasakit ho kayo pagka ganyan. Pag nagkasakit kayo, abay matutuwa si Mister, no? Matutuwa ho yan dahil may bago siya, syempre.
Wala siyang pakialam pag nasisiraan ho ng bait si mister. Walang pakialam yan kay anong mangyari sa'yo. Kaya you please take care of yourself and maging masiyahin at matapang at tao dapat. Lumalaban, hindi yung paiyak-iyak. Alam niyo po, pagka iyakin kayo, malamang magkasakit ho kayo sa puso. Stress ang papatay ho sa inyo. No? Kaya huwag niyong pabayaang mamatay kayo sa stress. Siya muna i-stress nyo. No? Bago kayo sabihin nyo sa kanya, huwag kang gaganyan. Baka gusto mong mawalan ka ng trabaho. Wala din at walain na natin. Mga ganyan, di ba? Ang tapang, di ba? Pero bago tayo magpatuloy, no? Sabi, ito po, I want to thank our former principal, Dr. Loida D. Diaz is watching. Thank you po, ma'am. Thank you so much. Yan po ang ating pinakamamahal na former principal. Palakpakan po natin. Ayan po, ma'am, paalala ko nga po sa inyo, yung inyong mga teachers na si Eunice, no? Every Saturday ho may program kami. Ayun po, sana ay pakinggan nyo every Saturday yung teacher talk po. Yan, nag-commercial pa ako Mr. Chot Velasquez is watching, of course. Thank you very much. So, yan, saan na ba tayo? Yun, yun nga pong pinag-uusapan natin na huwag kayong magpapa-stress dahil pag nagpa-stress kayo, papangit na kayo, magkakasakit pa kayo. Si Mr. tuwan-tuwa nun dahil nagkasakit kayo, baka mamatay na kayo. Siyempre, papalitan na kayo. Biruin nyo yan, no? Nasa kanya ho lahat ng pagkakataon. Hindi na pwede yung ganyan, no? Ilan na lamang gaya ng naging buhay ko. Ano yung NDM na yan? Ilan na lang, madam, gaya ng naging buhay ko. Ilan na lang, madam, gaya ng naging buhay ko. Miss Vilma Luela. But I congratulate you, no? Luela, no? Okay. Maganda at naging matapang ka. Okay. Okay sa alright yan. Hindi natin kailangan ng kasama. Kapag kinukonsumi ka, pukpukin mo sa ulo. Wag ko, baka magkakaso kayo. Maging masaya lang. At syempre, ang pagtingin sa buhay, ang ating pong iisipin, lalo't may mga anak tayo, yung syempre, yung mga anak natin. Meron tayong mga alam dyan na mga professional ang mga anak, pero sila po ay nalulungkot sapagkat hindi nagtagal ang pagsasama ng kanilang mga magulang. Importante po yan sa mga anak natin, no? Kaya tayong natitira, although alam nyo, yung mga babae, wag ho natin sabing dakila sila o dakila tayo. May mga gumaganyan din ho. Pero at least, pag meron po kayong discipline sa inyong sarili, nakukontra nyo rin. Talagang ganyan di ba? Ang maganda, nadidisiplina nyo po yung sarili nyo. Whereas, yung ating pong mga lalaki, yung mga asawa natin na lalaki, talaga minsan wala nang disiplina yan Wala na rin silang yutak pag oras na nagchichika babes yan, no? Puro sarili na lang nila iniisip nila. Ang masakit. Kaya pag nagkaroon ho kayo ng ganyang kasama sa buhay, talagang madidepress kayo. Siyempre, bagsak ang inyong mga pangarap, pero bagsak ang inyong mga pangarap sa inyong pag-iisip, pero wag niyo hong gagawin sa inyong sa buhay, no? Hindi siya ang katapusan o hindi siya ang katapusan ng buhay kapag ginawa ho niya 'yon. Ang mahalaga i-maintain niyo yung relationship niyo with the children at pagkatapos sikapin niyo na tayong ilaw nga ng tahanan, sabi, no? Sikapin niyo na sa anumang paraan, kahit natakutin nyo siya o akitin nyo siyang muli, bahala ka sa buhay. Basta makabalik siya sa bahay o kaya maintindihan niya yung kanyang ginagawa, no? Para nga po, magising siya sa kanyang pagkakahimbing dahil siya ay masyadong nasasarapan sa buhay niya, no? Di ba, Chot? Ganyan ka ba? Alam niyo po yung mga lalaki, no? Yan ang mga observation natin Kapag nasisiraan ho ng bait yan sa mga chika babes, hindi na ho naintindihan yung mga anak Una, si Mrs. wala siyang pakialam doon, no? Okay sa alright sa kanya, parang ang feeling niya binata siya no? Ang feeling niya binata siya, baliw di ba? Kaya paano kayo makikipag-usap sa isang taong wala sa katinuan?
O tapos ipupukpok nyo yung inyong damdamin sa kanya. Kayong talo noon. Palagay ko, masisiraan kayo ng bait. Meron nga po akong isang kaibigan noon na ang ganda ng pagsasama nila mag-asawa, biglang nagloko si mister. Alam nyo, kinikwento niya ho sa akin, pag sumasakay daw siya ng bus, hindi niya ho alam kung saan siya bababa eh. You see? Ganong kabagat ang mga binibigay ng mga asawang lalaki sa problema. Pagka ganyan ng problemang ibinigay nyo sa mga asawa nyo, malamang masiraan pa ng bait. At tandaan nyo, sabi nga po sa Biblia, anong sabi sa Bible? Mahalin nyo ang inyong mga asawa. At kayong mga babae, ay magpasakop daw. Magpapasakop ba kayo? Magpasakop kung dapat kayong pasakop. Pero hindi ito digmaan, di gera to hindi parating magpapasakop tayo. Conforme nga, di ba? Kailangan i-assert natin yung rights natin. Sabi po ni Miss Grace Villato, the beautiful Miss Grace Villato, watching po. Thank you so much for watching, Grace. Ayan po, kaya nga sinasabi natin itong pagdaktaksil ng asawang lalaki, malaki po nagagawa na malamang. Meron nga po akong kaibigan sabi ho niya doon sa mga magulang niya, payagan niyo ako mag-abroad. Dahil kung hindi, mamili kayo kung anong mangyayari sa akin. It's either masiraan ako ng bait, mabaril ko yan, o magpakamatay ako. Wow! No? Ang bigat. Ganon kabigat yung mga binibigay na problema. Biruin nyo yun. Pero it's a good thing. Yung kaibigan ko na yan ay talagang fighter. Kasi nakasakay sa kabayo yan Opo, may kasamang pana, may dalang pana yun. Bilib ako sa mga asawang babae na matatapang sa lugar, no? Pero syempre, ganun talaga ang buhay. Kailangan dumiskarte tayo ng sarili nating diskarte or else magkakaroon tayo ng problema natin. Una, sa kalusugan. Alam niyo po, yung pagkaganon ng nangyayari, hindi lamang po tayo minamaltrato niya. Hindi lamang maltrato sa kalusugan, sa financial, sa emotional mostly. No? Mabigat ho yun. Yung iba, hindi nakakatulog sa gabi. Hanggang sa tuluyan ng magkakasakit. Pero bago tayo magpatuloy, gusto ko paalala sa inyo, kayo ba nag-subscribe na sa amin, no? Don't forget to subscribe sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting. At thank you po sa inyong mga pamamatnubay. At siguro po, itong mga darating na panahon, dahil inayos na natin yung ating mga technical problems dito, marahil baka mababawasan na. Ang kailangan ho na lang natin dito ay magaling na technical person, no? Pero nandiyan naman po si Paring Chot Velasquez, ang gwapo at brilliant na tao. Yan, no? Kaya lang ibang klase ho ito. Pag nakita nyo, lagi nang nakangiti. Kaya kuidaw kayo pag ginitian kayo niyan, no? So, yan po. Ngayon, sabi nga po natin, yung pagtataksil ni Mister ay huwag nyong siseryosohin. Pag umover ang pagkaseryoso nyo, tayo patay dyan. Naalala ko, meron akong isang kaibigan bibili daw sila ng bahay. Sabi kasi chick boy nga daw yung kanyang husband. Ang sabi raw sa kanya, darling, sana sa pangalan mo na lang. Ano? Mahusay yung utak mo nun Sabi, hindi, sa pangalan mo para pag nadedo ka, meron kaming bahay. Kita nyo yun, no? Yung mga joke-joke nila, pero siguro may katotohanan, no? At saka, alam nyo, yung mag-asawa, habang lumalaon tumatagal lang inyong pagsasama, nagkakakilalan kayong mabuti, no? Kaya yung mga ugali, hindi na maaring itago pa dahil talagang natimo na, no? Dahil sa lawak o sa matagal ninyong pagsasama. Kaya, pilantik pa lang ng pilak mata, alam nyo na kung nagtataksil si Mister. Di ba? Hindi na siya lulusot sa inyo dahil ilang beses niya bang ginawa yun? Parang ganon, no? Kaya nahirati na ang magaling na misis, no? Kaya wag kang poporma-porma sa akin dahil alam ko na yung mga kartada mo, parang ganon.
Di ba? Minsan no, yung mga problema sa mag-asawa, kailangan ilalagay na ho na lang natin sa medyo matatawa tayo dahil kung parating siseryosin natin, baka yun na nga, hindi tayo humaba ang buhay natin at mamatay ng maaga. At tayo ang talo kapag nangyari yan. Di ba? No? Kasi itong mga lalaki na to talagang taksil, palimara at sukab. Di ba? No? Magaling lang mo yan pagka mga nagsisipagligaw pa lang. No? Wow! Panay alalay sa inyo, pinapayungan pa kayo, mga ganyan-ganyan. Susulat pa sa inyo, may patula-tula pa. Pero pagka wala na, hindi na kayo pinapansin. Ganun talaga. Pero ang buhay ng isang may asawang babae, napakadakila po kapag diretso utak natin. Pero siyempre, may mga babae ding ika nga po hindi nakatagal dahil sa mga problema niya. Marahil dahil sabi niya siguro, bakit? Di ko ba kayang gawin yung ginagawa mo? Maganda rin ako. May pinag-aralan ako. Marami pong ganun na nangyari. Pero ano po ang nagiging katapusan? Okay po na pagtapos nila ang kanilang mga anak, naging mga professional, marami pong ganon. Subalit, siyempre, iba po yung naglakihan sila hanggang nagkaapo. Siguro maganda rin ho yung makitang magkakasama pa rin. No? Parang ganyan, di ba? No? Kasi yan ho yung isa sa mga tinatawag na pag kaibigan nyo, di ba? Ito si Mrs. ganito. Yan. Tapos, nakita yung matatanda na sila, magkasama pa. Ganda ho tignan no? Kaya merong may kanta ho yun. Ano ba yung kanta na yun? Kung tayo'y matanda na. Yung ganyan, no? Sana'y di ka magbago, Ponyemas. Kahit maputi na ang buhok mo. Parang ganyan, no? Ganda ho pakinggan yun, no? At saka maganda rin tignan na ang mag-asawa ay ika nga hanggang sa sila ay nagkamatayan na, sila pa rin. No? Naalala ko po yung aking parents, yung mama ko, tsaka yung father ko. Talagang naalala ko pa yung mama ko, hindi naman naglalaba yun. Ang tatay ko naglalaba eh. Siya na nga naglalaba, siya pa naglalagay ng tuwalya sa likod ng mama ko. Kala ko ba kung napapagod siya. sobrang mapagmahal ang tatay ko. Kaya nung ako'y dalaga pa, inisip ko sana makatagpo ako ng ganong lalaki, very caring, no? Alam niyo po, sinasabi nga po, yun daw, makatagpo ka ng asawang mabait, mapagmahal, good provider, everything, parang ganon. Parang yun daw po, talagang mula sa bigay ng Diyos, no? Dahil alam niya siguro na medyo matalino ka, ika nga po iniisip mo rin yung mga kailangan mong gawin. Sabi nga po, pagka nagkaroon ng problema ang mag-asawa, hindi pa pwedeng sisihin na lang natin si husband o si Mrs. Parating scrutinahin nyo ang inyong mga sarili. Meron ba kayong pagkukulang? Yan. Siyempre, kumisa naman, talaga namang nakita nyo si Mrs. ang galing maglaba, ang galing magluto, ang galing na nurse. Pag dinadala niya si Mr. sa doktor, pakala mo siya yung may sakit. Kakausapin ng doktor si Mr. Sasabi, Mr. Nararamdaman niya gano'n. Kayo pa spokesman, no? Meron akong ganong kaibigan, no? Wala lang, parang puro iaasa sa'yo. Na parang gano'n. Masyadong masilbi. Okay ho yun. Pero sinasabi nga po, pagka naman lumabis at pagka kayo ay nilabisan at hindi kayo umalma, that's the time. It's the end of us. It's the end of you. Kaya dapat kahit na tayo masilbi, nagmamahal, o kung ano-ano pa, bahala ka. Pero pagka tayo ay inagrabyado, dapat, ha? Dapat pag inagrabyado ka, pumlano ka rin na kukontrahin mo yung pag-aagrabyado niya at tatakutin mo siya. Hindi lang takot, kundi talagang i-assert mo yung iyong yung iyong legality as his wife. Pero sabi ho ni Dr. Lloyd de Diaz, I'm watching Teacher Talk. Maganda ang talakayan ninyo. Thank you, ma'am. Salamat po. Yan po yung ating former
Principal Dr. Lloyda D. Diaz, one of the best principal sa Manila Division of City School. Palakpakan natin si ma'am. Oh, ba't nawala yung palakpakan natin, ha? Napaya tuloy ako kay ma'am. Pumapalya yung ano namin. Well, yan nga po, ako po ay natutuwa dahil alam nyo, hindi parati ho yung sa ating mga kasama, nakikita ho natin yung patuloy nilang pakikipag-ugnayan sa ating palatuntunan. At syempre, gusto ko pang batiin ang aking mga kaibigan. Ang kaibigan ko si Mr. Rudy Santo Domingo, a licensed broker, and at the same time, CPA. Okay. At saka yung ating CPA, Mr. Ray Pabilona. Sir, hindi ako makapunta po, talagang gipit ang oras ko. But hindi na po ako mangangako. Bigla na lang ako sisipot dyan. But then, alam ko po na pag Thursday ay nandun na kayo, uwi na kayo sa sa norte. Di po ba? Alam ko naman yung inyong schedule, sir. At syempre, I want to say hello to our friends dyan sa Amerika. Walang iba kundi si Miss Cholay Ontiveros and her gwapong husband, si Hill Ontiveros, na taga San Jose, California. Hindi ho San Jose Antique, ha? San Jose, California, USA. And our good friend and former co-teacher of us, Miss Josepina Zacarias from San Francisco, California. Yan. Kumusta ka dyan? Kumusta? Magparamdam ka naman. Mukhang isang buwan ka na yata hindi nagpaparamdam. And babalik ka pa ba rito sa atin? Mamamasyal ka o talagang kumuha ka na ng dyan, papeles, no? Yan po yung mga kasamahan natin sa Arellano High School, isang guro sa Arellano, sa science teacher, no? At naging po yan na nakapagtrabaho din siya sa TESDA before she went to USA, no? So, yan po, namimiss natin. Siyempre, ang ating pong kumadre, si Miss Gloria Banawel, na nasa California rin. Former public school teacher. Nakasama ko po siya sa, ano bang eskwela yun? Diyan sa, isang high school, Raha Suliman High School. Buti na lang yung sekretarya ko dito, naintindihan ako no? Talagang minsan, nabablanko ako pagka double citizenship na po kasi, no? Yan po, mahina daw ang audio, Mr. Nilakasan na daw niya, naririnig mo na. Okay, thank you, Grace, for reminding us, no? Ayan po. So, mga kadiskarte, mulit-muli, hinihingi ko po ng paumanhin na ilang araw po tayong hindi broadcast. But then, inaanyayahan ko po kayo every Saturday. Meron po tayong mas magandang programa. Isa sa mga ganda nating programa, yung Teacher Talk. Kasama po natin yung mga magagaling na guro dito sa Maynila. Walang iba kundi si Miss Eunice Abanto and Miss Emily Molo, who will be celebrating her birthday come October 17 this year, no? Alam niyo naman si Ma'am, no? Bongga birthday niya. But then, so, mga minamahal kong kadiskarte, At of course, I want to say hello to my dear Comadre Lynn Soreda, na medyo may konting karamdaman. But then, I of course, she will be back sa kanyang normal life. Siyempre, at inaasahan natin yon. So, yan po mga minamahal nating kadiskarte. Don't forget to like us, follow us, and subscribe us sa ating pong YouTube channel and Facebook channel sa Elizalde Broadcasting. And don't forget, we always say, we love you all. Bye-bye.